Noong gabing iyon, parang gusto kong lamunin ng dilim ang buong baryo namin. Malakas ang buros ng ulan at ang hangin ay tila may dalang mga bulong na hindi ko maipaliwanag. Ako si Seiya. Simpleng dalaga lang na nakatira sa gilid ng isang maliit na baryo malapit sa gubat. Hindi ko naman balak lumabas ng bahay, pero dahil sa biglang nawala ang aming kambing na nakatali sa bakuran, napilitan akong maghanap kahit pa sumasakit na ang sikmura ko sa kaba. Ayaw kong mapagalitan ng nanay ko at higit sa lahat, ayaw kong mawalan ng kalagang matagal na naming iningatan. Nablakad ako dala ang lampara, basang-basa na ang aking palda at halos hindi ko makita ang daan dahil sa kapal ng ulan. Ramdam ko ang lamig na gumagapang sa balat ko, ngunit mas naningibabaw ang kaba sa dibdib ko. Habang tumatapak ako sa putikan, para bang may mga matang nakatingin sa akin mula sa kadiliman ng mga puno. Pinilit kong huwag isipin ang mga kwento ng matatanda tungkol sa mga nilalang na naninirahan sa gubat. Ngunit sa bawat ihip ng hangin, lalo akong kinakabahan. Bigla na lang may kumalabog sa di kalayuan, parang may bumagsak na mabigat. Tumigil ako sa paglakad, hinigpitan ang hawak sa lampara, at sinubukang lakasan ang loob ko. Kambing, mahinang tawag ko, umaasang maririnig ko ang ungol nito. Sa halip, isang malalim na kaluskos ang gumanti. Mas lalo akong natakot at halos tumakbo na pabalik nang madulas ang paa ko at tuluyang bumagsak sa putikan. Napaiyak ako sa sakit at sa takot. Sa gitna ng dilim, biglang may anino na lumapit sa akin. Mabilis siyang kumilos, parang dumadaloy lang sa hangin. At bago ko pa man maisigaw ang pangalan ng Diyos, may mga bisig na humawak sa akin at itinayo ako. Huwag kang matakot, mahinahong sabi ng isang boses na hindi ko pa narinig kailanman. Malalim, malamig, ngunit may kakaibang init na bumabalot sa bawat salita niya. Napatingala ako at doon ko siya unang nakita. Ang mukha niya ay parang hinulma sa liwanag ng buwan. Maputi, matikas, at may mga matang tila kumikislap kahit sa gitna ng dilim. Basang-basa rin siya, ngunit para bang hindi siya naaapektuhan ng bagyo. Napalunok ako at halos hindi makapagsalita. "Sino ka?" tanong ko. Nanginginig ang tinig. "Kaibigan," sagot niya. "Nakita kitang nahulog, kaya tinulungan kita." Dinala niya ako sa ilalim ng isang malaking punong kahoy upang sumilong. Hindi ko alam kung bakit, pero kahit sobrang dilim at malakas ang hangin, tila ligtas ako sa tabi niya. Ang kakaibang amoy ng lupa at hangin ay mas naging mabango nang siya ay nasa paligid ko. Hindi siya tulad ng mga karaniwang lalaking nakikita ko sa baryo. Ang tindig niya ay puno ng misteryo at kapangyarihan. "Hindi ka taga rito, di ba?" Mahina kong tanong. Sinusubukang alamin kung bakit ngayon ko lang siya nakilala. Umiling siya at ngumiti ng bahagya. "Hindi ako basta-basta nagpakita sa mga tao, pero sa iyo, kailangan." Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin, ngunit ang tingin niya sa akin ay nakapagpapabilis ng tibok ng puso ko. Nang humupa ng kaunti ang ulan, inalalayan niya akong makauwi. Hindi ko na namalayan ang takot ko sa gabi, sapagkat ang presensya niya ang nagbigay ng kakaibang kapanatagan. Bago kami makarating sa mismong bakuran namin, bigla siyang tumigil. "Dito na lang ako," sabi niya. "Sandali, hindi ko pa alam ang pangalan mo," sagot ko. Tinitigan niya ako, saka dahan-dahang ngumiti. "Bienvenido," aniya. "Kung gugustuhin ng tadhana, magkikita pa tayong muli." At bago ko pa man masabi ang aking pangalan, nawala na siya sa aking paningin, para bang tinangay ng hangin. Naiwan akong nakatayo sa ilalim ng ulan, hawak ang lampara at hawak ang dibdib kong kumakabog ng mabilis. Sino ba talaga siya? Tao ba siya o isang nilalang na matagal nang ikinukwento ng matatanda? Hindi ko alam, pero isang bagay ang malinaw, hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Ang gabing una kong nakilala si Bienvenido. Pagbalik ko sa bahay, nakita ko ang kambing naming nakatali pa rin pala sa gilid ng bakod. Napailing ako at halos matawa sa sarili kong takot.
Pero kahit anong pilit kong ibalik sa normal ang pakiramdam ko, hindi ko maiwasang maalala ang mukha ng lalaking tumulong sa akin. Para siyang panaginip na hindi ko kayang kalimutan. Kinagabihan, bago ako matulog, muling bumalik sa isip ko ang bawat detalye ng nangyari. Ang kanyang tinig, ang kanyang mga mata, at ang pangalan niya ngayon ay paulit-ulit kong binibigkas sa isip ko. Bienvenido. Hindi ko alam kung bakit, pero sa unang pagkakataon may kakaibang kilig at pananabik akong naramdaman. Para bang may darating na pagbabago sa buhay ko at siya ang magiging dahilan. At sa ilalim ng malamlam na ilaw ng gasera, ipinikit ko ang aking mga mata, umaasang bukas ay muli ko siyang makita. Hindi ko alam na ang simpleng gabing iyon ay simula na ng isang kwento na magbabago sa kapalaran ko habang buhay. Kinabukasan, tila wala namang kakaiba sa paligid. Ang mga kapitbahay ay abala sa kani-kanilang gawain. Ang mga bata ay naglalaro sa kalsada at ang nanay ko ay maagang nagising para maglaba. Ako man ay sinubukan bumalik sa normal. Pero hindi ko maiwasang isipin ang nangyari kagabi. Ang mukha ni Bienvenido ay malinaw pa ring nakaukit sa isip ko. Habang abala ako sa pag-aalaga ng mga hayop sa bakuran, bigla kong naramdaman na parang may matang nakamasid sa akin mula sa gubat. Nang lumingon ako, wala namang tao. Pinilit kong iwaksi ang pakiramdam, ngunit sa tuwing tatahimik ang paligid, para bang naruroon siya, nakatingin at nagbabantay. Lumipas ang ilang araw at halos nakalimutan ko na ang kakaibang karanasan. Ngunit isang hapon habang kumukuha ako ng tubig sa poso, napansin kong may isang piraso ng bulaklak na hindi ko pa nakikita sa aming baryo. Ang kulay nito ay kakaibang bughaw, kumikislap kapag natatamaan ng sikat ng araw. Dinampot ko ito at nagtaka kung saan galing. Sa likod ko, may marahang tinig na bumati, "Maganda sa iyo ang bulaklak na yan." Muntik na akong mapasigaw sa gulat, ulit agad kong nakilala ang boses. Paglingon ko, naroon na naman siya, si Bienvenido. Nakasuot siya ng simpleng puting kamisa at itim na pantalon, ngunit ang tinadig at presensya niya ay ibang-iba sa mga karaniwang lalaki. Halos hindi ko siya marinig lumapit, para bang bigla na lang siyang sumulpot. "Paano ka nakapasok dito? Hindi ka nakita ng mga tao?" Tanong ko habang pilit kong itinatago ang kaba at pananabik. Ngumiti lamang siya at marahang sumagot. "May paraan akong hindi nila ako nakikita kung ayaw ko. Pero sa iyo, hindi ko kayang magtago." Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng init sa dibdib ko, kahit pa nakakalito at tila imposible ang sinasabi niya. "Engkanto ka ba talaga?" Tanong ko, halos pabulong. Natigilan siya sandali at tinitigan ako ng diretso sa mga mata. Ang titig niya ay parang bumabaon sa kaluluwa ko. "Oo," sagot niya. "Isa akong nilalang na hindi mo dapat nakikita. Ngunit sa ilang dahilan, narito ako sa harap mo. At pinili kong ipakita ang sarili ko sa iyo." Napalunok ako at halos hindi makapaniwala. Bata pa lang ako, marami na akong naririnig na kwento tungkol sa mga engkanto. Sila raw ay mapanganib, nanliligaw ng tao para ikulong sa kanilang mundo. Ngunit heto ako, nakikipag-usap sa isa. Ang mas nakapagtataka, hindi ko maramdaman ng takot. Sa halip, may kakaibang kapanatagan ang kanyang presensya. "Bakit ako?" tanong ko, pilit na naghahanap ng kasagutan. Umakbang siya palapit, at kahit magkadikit na halos ang aming balikat, wala akong naramdamang pangamba. "Matagal na kitang minamasdan, Seya. Aniya, sa tuwing naglalakad ka sa gilid ng gubat, sa tuwing tinutulungan mo ang iyong ina, at sa tuwing pinipili mong ngumiti kahit mahirap ang buhay, may kung anong liwanag sa iyo na hindi ko nakita sa iba." Napayuko ako, hindi alam kung ano ang isasagot. Para bang sobra ang bigat ng kanyang sinabi. Ako, isang simpleng dalaga lang, pinapansin ng isang nilalang na hindi ko lubos na maintindihan. Habang nag-uusap kami, biglang dumaan ang pinsan kong si Rona, dala ang bayong ng gulay. "Sino kausap mo, Seya?" tanong niya.
Agad akong lumingon kay Bayan Benito, ngunit sa isang kisap mata, nawala siya sa tabi ko. Naiwan akong nakatayo, hawak pa rin ang bulaklak. Wala, sagot ko kay Rona, pilit nang umiti. Ngunit sa loob-loob ko, lalo akong nakumbinsi na totoo si Bian Benito. Hindi na ito imahinasyon. May kakaibang dahilan kung bakit siya nagpapakita sa akin lamang. Kinagabihan, hindi ako mapakali. Umupo ako sa harap ng aming maliit na bintana, nakatanaw sa gubat. Ang isip ko ay puno ng tanong. Bakit siya narito? Ano ang totoo niyang pakay? At hanggang saan ko siya kayang tanggapin? Sa katahimikan ng gabi, muli kong narinig ang kanyang tinig, hindi sa pandinig ko kundi sa isip ko. Huwag kang matakot, hindi ko sisirain ang tiwala mo. Darating ang araw na mauunawaan mo ang lahat. Kinabahan ako at sabay na kinilig. Hindi ko alam kung paano niya nagawa iyon, pero malinaw ang boses niya sa loob ng isipan ko. Para bang nakaukit siya sa bawat pintig ng puso ko. Lumipas ang mga linggo at palagi na siyang nagpapakita. Minsan ay sa ilog kung saan ako naguhugas ng damit. Minsan ay sa ilalim ng punong balete kung saan ako madalas magpahinga. Lagi siyang naroroon, tahimik, nagbabantay at handang tulungan ako kahit sa maliliit na bagay. Ngunit sa bawat pagkikita namin, mas lalo kong nararamdaman na may malaking lihim siyang hindi pa sinasabi. Ang mga mata niya, gaano man ito kaaliwalas, ay may agong lungkot na hindi ko mawari. At sa sarili ko, nagsisimula na rin akong matakot. Hindi dahil baka saktan niya ako, kundi dahil alam kong unti-unti na akong nahuhulog sa kanya. Paano kung totoo ang mga kwento ng matatanda? Paano kung paglaruan lang niya ako at pagkatapos ay iwan? Ngunit sa tuwing nakikita ko ang kanyang muka at naririnig ang kanyang tinig, nawawala lahat ng alinlangan. Mumiti lamang siya at marahang sumagot, "May paraan akong hindi nila ako nakikita kung ayaw ko, pero sa iyo, hindi ko kayang magtago." Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng init sa dibdib ko kahit pa nakakalito at tila imposible ang sinasabi niya. "Engkanto ka ba talaga?" Tanong ko, halos pabulong. Natigilan siya sandali at tinitigan ako ng diretso sa mga mata. Ang titig niya ay parang bumabaon sa kaluluwa ko. "Oo," sagot niya, "isa akong nilalang na hindi mo dapat nakikita. Ngunit sa ilang dahilan, narito ako sa harap mo at pinili kong ipakita ang sarili ko sa iyo." Napalunok ako at halos hindi makapaniwala. Bata pa lang ako, marami na akong naririnig na kwento tungkol sa mga engkanto. Sila raw ay mapanganib, nanliligaw ng tao para ikulong sa kanilang mundo. Ngunit heto ako, nakikipag-usap sa isa. Ang mas nakapagtataka, hindi ko maramdaman ang takot. Sa halip, may kakaibang kapanatagan ang kanyang presensya. "Bakit ako?" tanong ko. Pilit na naghahanap ng kasagutan. "Hindi ka natatakot maglakad mag-isa sa ganitong oras?" tanong niya. Ngumiti lang ako at tumingin sa kanya. "Sanay na ako, tsaka alam kong naroon ka lang." Hindi ko alam kung saan ko kinuha ang lakas ng loob na sabihin iyon, pero totoo ang nararamdaman ko. Hindi ko man siya nakikita palagi, ramdam ko ang kanyang pagbabantay. Umupo siya sa tabi ko at sa ilalim ng liwanag ng buwan, mas malinaw kong nakita ang kanyang mukha. Napaka-perpekto ng kanyang mga katangian. Tila nililok ng kamay ng isang Diyos. Pero higit sa lahat, ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin na hindi ko pa lubos maintindihan. Tahimik lang kami ng ilang sandali hanggang sa siya na mismo ang nagsalita. "May bagay akong nais aminin sa iyo, Seya," mahina niyang sabi. "Ngunit baka hindi mo ako tanggapin kapag nalaman mo." Doon ako napatingin sa kanya ng seryoso. "Kung mahalaga iyon, sabihin mo. Hindi ko malalaman ang totoo kung hindi mo ibabahagi." Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay tumingin sa ilog na para bang doon niya kinukuha ang lakas. "Ako ay isang engkanto at matagal na akong naninirahan sa mundong ito. Pero kaakaiba ako sa iba.
Habang ang karamihan sa aking uri ay umiiwas sa tao o ginagamit sila, ako naman ay nagpasya na lumapit. Matagal na kitang nakikita, Seiya, at sa bawat araw na lumilipas, lalo akong nahuhulog sa iyo. Nabigla ako sa narinig ko, para bang tumigil ang oras. Hindi ko alam kung matatakot ako o matutuwa. Engkanto nga siya, at alam kong totoo iyon. Ngunit narinig kong mismong mula sa kanya ang damdaming matagal ko na ring nararamdaman. Ngunit hindi ko kayang aminin. Bakit ako? Tanong ko, halos pabulong. Dahil ikaw ang liwanag na nagbigay saysay sa aking pag-iral. Sagot niya ng walang pag-aalinlangan. Sa mundong puno ng misteryo at dilim, nakita ko sa iyo ang tapang, kabutihan at pagmamahal sa pamilya. Hindi ko iyon nakita kahit kanino. At higit sa lahat, ikaw ang unang tao na hindi ako tinakbuhan matapos malaman ang totoo kong pagkatao. Natahimik ako. Totoo nga, may takot ako sa umpisa. Pero sa bawat araw na kasama ko siya, mas lumalalim ang tiwala ko. Ngunit hindi ko rin maiwasang mag-alinlangan. Alam kong ibang nilalang siya. Hindi siya tao at ako ay mortal lamang. Ano ang magiging kapalaran ko kung susundan ko ang damdaming ito? Napansin niyang naguguluhan ako. Inabot niya ang kamay ko. Malamig sa una, pero unti-unting nagdigay ng init na dumaloy sa buong katawan ko. Hindi ko hinihingi ang iyong sagot ngayon, Seiya. Ang nais ko lang ay malaman mong totoo ang nararamdaman ko. Hinding-hindi kita sasaktan. At kahit anong mangyari, iingatan kita. Narinig ko ang sinseridad sa kanyang boses. Ang mga mata niya ay hindi nagsisinungaling. At doon ko napagtanto na kahit gaano ko pigilan ang sarili ko, unti-unti na rin akong nahuhulog sa kanya. Bienvenido. Mahinahon kong sambit. Hindi ko alam kung kaya kong harapin ang mga taong magtatanong kung bakit ikaw ang pinili ko. Hindi ko alam kung kaya kong salungatin ang takot ng pamilya ko, ng baryo at ng sarili kong pangamba. Mumiti siya. Bagaman halata ang lungkot sa kanyang mga mata. Hindi madali, Seiya. Pero kung kaya mo magtiwala, ipapakita ko sa iyo na walang hadlang ang dalawang mundong ito kapag totoo ang pagmamahal. Tumahimik kami muli. Naririnig ko ang agos ng tubig at ang mga kuliglig na umaawit sa dilim. Ngunit sa katahimikan, para bang may sinelyuhan na desisyon sa puso ko. Hindi ko man masabi ng diretsyo, alam kong hindi ko siya kayang talikuran. Bago siya umalis ng gabing iyon, nag-iwan siya ng pangako. Maghihintay ako hanggang handa ka na, walang puwersahang mangyayari, walang kapalit. Ang nais ko lang ay malaman mong kahit saan ka magpunta, naruroon ako, nagbabantay. Pag-uwi ko, hindi ko mapigilang umiyak ng bahagya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sobrang bigat ng damdamin. Alam kong sa gabing iyon, may malaking pinto ang nabuksan. Ang lihim na tinatago niya ay hindi na lang basta misteryo, kundi simula ng isang bagong yugto sa buhay ko. At bagaman maraming tanong ang nakabitin, isang bagay ang malinaw. Totoo ang damdamin niya at unti-unti ko na ring tinatanggap ang katotohanan na ako man ay nagsisimulang umibig sa isang engkanto. Mula nang umamin si Bienvenido sa akin ng kanyang tunay na pagkatao, naging magulo ang isip ko. Hindi ko maikakaila na may kakaibang saya sa tuwing nakikita ko siya, ngunit may takot din na baka mali ang lahat ng ito. Sa aming baryo, lumaki akong pinapaalalahanan na umiwas sa mga engkanto dahil dala raw nila ang kamalasan o kaya'y kinukuha ang kaluluwa ng tao. Ngunit sa mga oras na kasama ko siya, hindi ko makita ang alinman sa mga nakakatakot na kwento. Ang nakikita ko lang ay isang nilalang na puno ng malasakit at pagmamahal. Isang araw nagdesisyon akong umiwas muna sa kanya. Hindi ko siya hinanap at hindi ako lumapit sa gubat o sa ilog kung saan siya madalas nagpakita. Pilit kong iniwas ang sarili ko dahil ayokong mas lumalim pa ang nadarama ko. Ngunit mahirap. Sa bawat oras ng katahimikan,
Pangalan niya ang pumapasok sa isip ko. Sa bawat gabi, mukha niya ang nakikita ko bago ako makatulog. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili kong kalimutan siya, pero mas lalo lamang akong nangulila. Lumipas ang 3 araw at hindi ko siya nakita. Nung una, naisip kong baka siya mismo ang kusang lumayo. Ngunit isang gabi habang pauwi ako galing sa bukid, may 3 lasing na lalaki ang sumalubong sa akin. Mga kilala ko sila sa baryo at kilala rin silang palaging nag-away at nag-iingay kapag nakainom. Una, simpleng biro lang ang mga binitiwan nila, pero kalaunan ay nagsimulang lumala. Isa sa kanila ang pumigil sa braso ko, habang ang isa ay tumawa at nagsalita ng mga bagay na ikinapanlumuko. Ramdam ko ang panganib at hindi ko alam kung paano tatakas. "Pakawalan mo ako," sigaw ko. Nagpupumiglas, ngunit mas malakas sila at sa takot ko halos mawalan na ako ng pag-asa. Bigla na lang dumilim ang paligid at may malamig na hangin na dumaan sa pagitan namin. Ang mga lasing ay biglang napaatras at isa-isang napahandusay sa lupa, parang nawalan ng lakas. Doon ko siya muling nakita, si Bienvenido. Ang kanyang anyo ay hindi na tulad ng karaniwang tao. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa liwanag ng buwan. At ang kanyang presensya ay nakakapangilabot para sa sinumang nakakasaksi. Lumapit siya sa akin at marahang hinawakan ang aking kamay. "Wala ka nang dapat ikatakot, aniya." Nang marinig ko iyon, parang nawala lahat ng pangamba ko. Ngunit sa mga lalaking nakahandusay, halata ang matinding takot. Para bang nakita nila ang isang nilalang na hindi nila kayang unawain. "Bienvenido, tama na. Pakiusap ko." Dahil nakita ko ang galit sa kanyang mga mata. Tumitig siya sa akin at huminga ng malalim. Dahan-dahan, nagbalik ang kanyang anyo sa pagiging parang tao. Nakatayo na lamang siya roon, tahimik. Ngunit ramdam ko ang bigat ng damdamin niya. "Hindi ko kayang tiisin na may mangyaring masama sa'yo," sabi niya. Nanginginig ang boses. "Kung hindi ako dumating, baka nasaktan ka na nila." Hindi ko napigilan ang mga luha ko. Tumango ako at marahang yumakap sa kanya. "Salamat. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari kung wala ka." Sa mga sandaling iyon, kahit may takot pa rin sa loob ko, mas nangingibabaw ang tiwala at pasasalamat. Mula noon, hindi ko na siya muling iniwasan. Sa halip, mas naging bukas ang puso ko na tanggapin na siya ang aking kasama sa bawat oras ng pangamba. Ngunit hindi rin naging madali ang lahat. Sa baryo, mabilis kumalat ang balita tungkol sa mga lalaking natagpuang mahina at nanginginig sa gilid ng daan. Sabi nila nakakita raw sila ng kakaibang nilalang. Nagsimula na namang lumabas ang mga kwento ng matatanda at marami ang natakot na baka may engkanto nga sa paligid. Isang araw, habang naglalaba ako sa ilog, lumapit si Aling Marta, ang pinakamatandang babae sa aming baryo. "Saya, aniya, narinig ko ang tungkol sa mga lasing na iyon. Sinasabi nilang may kakaibang nilalang na nagligtas sa iyo. Sabihin mo sa akin, totoo ba ito?" Natigilan ako, hindi ko alam ang isasagot. Hindi ko kayang ipagkanulo si Bienvenido, pero hindi ko rin kayang magsinungaling sa matanda. "Hindi ko po alam, Aling Marta," sagot ko, umiwas ng tingin. Ngunit halata sa kanyang mga mata na may hinala na siya. Nang gabing iyon, kinausap ko si Bienvenido. "Hindi na natin kayang itago ang lahat. Kapag nalaman nila ang totoo, baka pag-usapan nila ako, baka katakutan ka. Ano ang gagawin natin?" Nang gabing iyon, kinausap ko si Bienvenido. "Hindi na natin kayang itago ang lahat. Kapag nalaman nila ang totoo, baka pag-usapan nila ako, baka katakutan ka. Ano ang gagawin natin?" Tumingin siya sa akin ng seryoso. "Ang mahalaga, ligtas ka. Kung dumating man ang araw na kailangan nilang malaman, haharapin ko iyon. Hindi ako natatakot, basta't alam kong hindi mo ako iiwan." Napatingin ako sa kanya at napagtanto kong totoo ang bawat salita niya. Sa kabila ng panganib, naroon siya, hindi upang takutin ako, kundi upang ipakita
kung gaano kahalaga ang tiwala at pagmamahal. At doon ko tuluyang naunawaan na hindi lahat ng engkanto ay dapat katakutan. May mga tulad ni Bienvenido na handang isakripisyo ang lahat para lang sa kaligtasan ng isang tulad kong mortal. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang mukha sa ilalim ng liwanag ng buwan, napagtanto kong hindi na ako makakatakas. Ang puso ko ay unti-unti nang kumakapit sa kanya at sa kabila ng mga pangamba, alam kong handa akong yakapin ang kakaibang mundong kanyang inaalok. Lumipas ang mga araw at lalo akong naging malapit kay Bienvenido. Kung dati ay lihim lang ang aming mga pagkikita, ngayon ay halos gabi-gabi na siyang nagpapakita sa akin. Minsan ay magkasabay kaming naglalakad sa gilid ng ilog. Minsan naman ay nagkukwento siya tungkol sa mga lugar na hindi nakikita ng karaniwang tao. Sa bawat sandali, mas lalo kong nararamdaman na totoo at dalisay ang pagmamahal niya sa akin. Ngunit kasabay ng ligaya ay ang pag-usbong ng mga tanong at pangamba na pilit kong itinatago. Isang gabi, dinala niya ako sa isang lugar na ngayon ko lang nakita. Sa gitna ng kagubatan, may isang malawak na parang na puno ng mga bulaklak na kumikislap sa ilalim ng buwan. Ang mga ilaw ng alitaptap ay sumasayaw sa hangin at ang mga ibon ay kumakanta ng mahihinang himig na tila musika. Para akong dinala sa ibang mundo. Hawak niya ang kamay ko at marahan akong inalalayan. Ito ang mundong nais kong ipakita sa iyo, sabi niya. Dito ako lumaki. Sa piling ng kalikasan at mga nilalang na hindi nakikita ng karamihan. At ikaw ang unang mortal na dinala ko rito. Hindi ako makapagsalita sa ganda ng aking nakikita. Ang mga mata ko ay punong-puno ng paghanga. Bienvenido, mahina kong sabi. Bakit ako? Bakit ako ang pinili mong makasama sa ganitong lugar? Tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata ay may apoy ng katotohanang hindi ko maikakaila. Dahil mahal kita, Seiya. Mahal na mahal kita. Hindi ko ito pinlano, pero sa tuwing nakikita kita, pakiramdam ko ay kumpleto ang pagkatao ko at hindi ko kayang itago pa. Parang tumigil ang oras sa pagitan naming dalawa. Ang hangin ay tila huminto at ang lahat ng tunog ng kalikasan ay naglaho. Naroon lang kami, magkahawak ng kamay, nagtatapat ng damdamin. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko, ngunit ang puso ko ang nagsalita para sa akin. Mahal din kita, mahinahon kong sagot. At doon ko nakita ang pinakamatamis na ngiti mula sa kanya. Kinabukasan, iba na ang pakiramdam ko. Ang dating kaba at alinlangan ay napalitan ng kasiguraduhan. Alam kong kakaiba ang sitwasyon namin, ngunit hindi ko na maitatanggi na nahulog ako sa kanya. Sa mga susunod na araw, mas naging matamis ang aming mga sandali. Minsan ay nagdadala siya ng mga bulaklak na hindi ko pa nakikita. Minsan ay tinuturuan niya akong makinig sa wika ng hangin at agos ng ilog. Parang unti-unti akong hinahatak papunta sa mundo niya at hindi ko na gustong kumawala. Ngunit hindi lahat ay masaya. Napansin ng mga tao sa baryo na madalas akong nawawala. May mga kapitbahay na nagtatanong kung saan ako pumupunta at may ilan na nagsimulang magduda. Sa tuwing nahuhuli nila akong nakangiti mag-isa o nakatitig sa gubat, naririnig ko ang mga bulungan sa likod ko. Baka may kinahuhumalingang nilalang iyan. Sabi sa matatanda, delikado kapag nakisama ka sa engkanto. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na tumatama sa puso ko. Pero pilit kong hindi iniinda. Isang hapon, habang naglalaba ako sa ilog, dumating si Rona, ang pinsan kong malapit sa akin. Seiya, aniya, totoo ba ang naririnig ko? Mayroon ka raw nakikitang lalaki na hindi taga-baryo natin. Sino siya? Hindi ko alam kung paano sasagutin ang tanong niya. Naramdaman ko ang paninginig ng aking kamay habang pinipig ako ang pasang damit.
Wala, Rona. Sagot ko, pilit na ngumiti. May mga haka-haka lang siguro ang mga tao. Pero sa loob ko, alam kong hindi ko na kayang itago ng matagal. Nang gabing iyon, kinausap ko si Bayan Benito. Paano kung malaman nila ang totoo? Paano kung husgahan nila ako at iwasan? Hindi lang ako ang maaapektuhan, pati pamilya ko. Hinawakan niya ang mukha ko at tinitigan ako ng mariin. Huwag kang matakot. Kung darating ang oras na kailangan nilang malaman, haharapin ko sila. Hindi ako aalis at hindi kita iiwan. Ang mga salitang iyon ang nagbigay sa akin ng tapang na hindi ko alam na kaya kong madama. Muling bumalik ang sigla sa pagitan naming dalawa. Habang naglalakad kami sa ilalim ng liwanag ng buwan, naramdaman kong hindi ako nag-iisa sa laban na ito. At sa bawat halakhak at kwento, mas lalo kong nakilala ang puso ni Bayan Benito. Hindi siya isang nilalang na dapat katakutan, kundi isang nilalang na marunong magmahal ng higit pa sa inaasahan ko. Sa mga gabing magkasama kami, doon ko unang natutunan kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Hindi ito nakabase sa kung anong uri ng nilalang ang kasama mo, kundi sa katapatan at sa handang isakripisyo para sa isa't isa. At sa kabila ng mga pangamba at tsismis sa baryo, pinili kong manatili sa kanya. Sapagkat sa piling ni Bayan Benito, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko kailanmang naranasan sa iba. Ang pagmamahal na tunay at wagas. Isang gabi, habang nakaupo kami ni Bayan Benito sa tabi ng ilog, ramdam ko ang kakaibang bigat sa kanyang mga mata. Hindi siya kasing saya ng dati at tila may gustong ipagtapat. Tahimik lang ako. Hinihintay kong siya mismo ang magsasalita. Ang lamig ng hangin ay dumadampi sa balat ko at ang liwanag ng buwan ay naglalaro sa alon ng tubig. Doon siya nagsimula. Seya, Aniya, mahina ang tinig. Hindi ko na kayang itago pa. Kailangan mong malaman ang isang bagay na matagal ko nang pinipigilan. Tumigil siya sandali at nakatingin lamang sa akin. Para bang nag-aalala sa magiging tugon ko. Alam kong iba ang mundo ko at alam kong delikado na masangkot ka rito. Pero hindi ko na kayang itanggi ang nararamdaman ko. Hindi lang ako basta nagbabantay sa iyo. Mahal na mahal kita at gusto kong ikaw ang una at huli sa akin. Nabigla ako sa kanyang sinabi. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko at hindi ko alam kung ano ang isasagot. Matagal ko na ring nararamdaman ang pagmamahal na iyon, pero hindi ko inaasahan na aaminin niya ng ganong kadiretsyo. Tumingin siya sa akin, mas seryoso pa ngayon. Huwag kang magagalit sa akin sa sasabihin ko, pero nais kong ikaw ang una kong iibigin ng ganito. Hindi dahil sa pisikal na bagay lamang, kundi bilang tanda ng tiwala at pagmamahal. Kung hindi ka handa, hindi ko ipipilip. Pero kailangan mong malaman na ang puso ko ay para sa iyo lamang. Nanlaki ang mga mata ko at hindi ko alam kung paano siya haharapin. Sa aming kultura at tradisyon, malaking usapin ang pagiging una ng isang babae, ngunit ang sitwasyon ko ay kakaiba. Ako'y isang mortal at siya'y isang engkanto. Ang ibig sabihin ng mga salita niya ay mas malalim kaysa sa iniisip ng karamihan. Tahimik lang kami pareho, hanggang ako na mismo ang nagsalita. Bayan Benito, natatakot ako. Hindi dahil hindi kita mahal, kundi dahil hindi ko alam kung ano ang mangyayari kapag pinili kong sumama sa iyo. Paano kung mali ang lahat ng ito? Paano kung pagsisihan ko? Hinawakan niya ang kamay ko, malamig sa simula, pero unti-unting nagbigay ng init na tila gumagapang sa puso ko. Hindi ko hahayaang magsisi ka, Seya. Ang lahat ng ito ay magmumula lamang sa pagmamahalan. Kung darating ang araw na magbabago ang isip mo, hahayaan kitang maging malaya. Pero hayaan mong ipakita ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Sa gabing iyon, sa ilalim ng buwan at sa gitna ng kalikasan, pinili kong ipagkatiwala ang sarili ko sa kanya. Hindi dahil napilitan ako, kundi dahil totoo at malinis ang damdamin ko. Ang halik na ibinigay niya ay puno ng pag-iingat at paggalang. At sa bawat haplos, ramdam ko ang kanyang sinseridad. Hindi iyon tungkol sa pagnanasa, kundi tungkol sa pangakong
Hindi niya ako pababayaan. Nang matapos ang gabing iyon, para akong ibang tao. Hindi ko maipaliwanag pero mas naging buo ang pakiramdam ko. Sa kanyang mga bisig, hindi ko naramdaman ang takot o pagkakasala. Ang tanging naramdaman ko ay kapayapaan at kasiguraduhan na ang pagmamahal na ito ay totoo. Kinabukasan, habang maglalakad ako pauwi galing sa ilog, napansin ko ang pagbabago sa sarili ko. Ang dating kaba at alinlangan ay tila nawala. Parang mas matatag ako ngayon at mas handang harapin ang kahit anong sasabihin ng iba. Ngunit kasabay nito, may kaba rin sa puso ko. Alam kong kung sakaling malaman ng mga tao ang nangyari, hindi nila ito mauunawaan. Para sa kanila, ito'y kahibangan, isang bawal na pag-iibigan. Ngunit sa tuwing naaalala ko ang mga mata ni Bienvenido at ang paraan ng kanyang pagmamahal, napitiyak kong tama ang pinili ko. Hindi na ako nag-iisa at sa kabila ng lahat, handa akong ipaglaban siya. Pag-uwi ko, hindi ko maiwasang mapansin ang tingin ng nanay ko. Para bang alam niyang may kakaiba sa akin. "Seya," sabi niya, "may tinatago ka ba? Napapansin kong iba ang ngiti mo nitong mga araw." Hindi ko siya masagot ng diretsahan, kaya ngumiti lang ako at nagpatuloy sa gawaing bahay. Pero sa loob ko, alam kong hindi magtatagal at malalaman din nila ang lahat. Kinagabihan, bumalik ako sa ilog at muli kong nakita si Bienvenido. Nakatingin siya sa akin na may halong lungkot at saya. "Salamat, Ania, dahil pinayagan mong maging parte ng buhay mo. Hindi ko ito kailanman malilimutan." Yumakap ako sa kanya at doon ko naisip na anuman ang mangyari, handa na akong yakapin ang pagmamahal namin. Sa mga araw na sumunod, mas naging matatag ang samahan namin. Hindi ko na iniisip ang mga tsismis ng mga tao sa baryo. Ang mahalaga, alam kong hindi ako nag-iisa at may isang nilalang na handang ipaglaban ako laban sa lahat. Sa piling ni Bienvenido, natutunan kong ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa uri. Mula nang mas lalong tumibay ang samahan namin ni Bienvenido, nagsimula ring dumami ang mga bulong at pag-uusisa sa baryo. Napapansin ng mga kapitbahay na madalas akong hindi nakikita sa araw at kapag bumabalik ako, tila laging may kakaibang ningning sa mga mata ko. Hindi ko namang maikubli ang kasiyahan dahil ramdam ko pa rin sa katawan ko ang init ng mga gabing kasama ko siya. Ngunit ang ligayang iyon ay naging mitya ng pag-aalinlangan ng mga tao. Isang hapon habang nasa palengke ako, narinig kong pinag-uusapan ako ng dalawang matanda. Hindi na normal ang dalagan iyon, bulong ng isa. Baka sinasaniba na ng mga nilalang sa gubat. Sabi ko na nga ba, delikado iyan. Tumagos sa dibdib ko ang bawat salita. Pinilit kong huwag magpakita ng emosyon, pero hindi ko maitago ang sakit. Ako na mismo ang naging sentro ng tsismis. Nang ikuwento ko kay Bienvenido ang lahat, nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. "Hindi ka dapat nasasaktan ng ganyan," sabi niya. Halos may galit sa tono. "Kung gugustuhin ko, maaari kong ipatahimik ang lahat ng iyon." Nanginginig ang boses niya at doon ko nakita ang panganib kapag nagpadala siya sa kanyang kapangyarihan. Hinawakan ko ang kanyang kamay at tinitigan siya ng mariin. Hindi iyon ang solusyon. Hindi natin kailangang gumanti o gumamit ng lakas para patunayan ang sarili. Ang kailangan ko lang ay ikaw. Hayaan mong ako ang humarap sa mga tao kahit gaano kahirap. Doon siya natahimik at tuluyang niyakap ako. Pero hindi lang tsismis ang dumating. Isang gabi, nakaupo ako sa bakuran nang lapitan ako ng nanay ko. May lungkot sa kanyang mga mata habang tinatanong ako, "Anak, totoo ba ang naririnig ko? May nilalang kang kinakasama? Baka pinaglalaro ang talang. Hindi mo ba alam kung kaano kadelikado yan?" Hindi ko na kayang magsinungaling. Huminga ako ng malalim at umamin. "Totoo, inay, si Bienvenido ang kasama ko. Isa siyang engkanto, pero hindi siya masama. Hindi niya ako sinasaktan. Mahal niya ako at mahal ko rin siya." Nakita ko ang pagkagulat at takot sa mukha ni inay. "Seya, Ania, hindi lahat ng nakangiti ay mabuti.
Paano kung isang araw, dalhin ka na lang niya at hindi ka na bumalik? Paano kung sumpain ka at tayo'y madamay? Lumuhod siya sa harap ko, halos nagmamakaawa. Makiusap ako sa'yo, umiwas ka na bago pa mahuli ang lahat. Nang gabing iyon, hindi ko napigilang umiyak habang niyayakat si Bienvenido sa tabing ilog. Hindi nila naiintindihan, bulong ko. Ang nakikita nila ay panganib. Pero ang nakikita ko ay pag-ibig. Hinaplos niya ang buhok ko at mahina niyang sinabi, hindi nila kailanman makikita ang nakikita mo dahil takot sila. Pero ako, hindi kita bibitawan. Kung kinakailangan, kahit buong mundo ang kalabanin ko, gagawin ko para sa iyo. Ngunit ramdam kong unti-unti nang humihigpit ang mga mata ng baryo sa akin. May mga bata na umiiwas kapag dumadaan ako. May mga kababaihan na pinipigilan ng kanilang mga asawa na lumapit sa akin. Maging ang simbahan ay nakarinig ng bulungan. At isang beses, kinausap ako ng isang albularyo na kilala sa aming lugar. Dalaga, iwasan mo na ang nilalam na iyan. Hindi mo alam ang bigat ng kapalit kapag pinasok mo ang kanyang mundo. Ngunit sa halip na takutin ako, lalo lamang akong tumibay. Alam kong may panganib, ngunit sa puso ko, mas mahalaga ang damdaming hindi ko na kayang iwanan. Sa halip na umatras, mas lalo kong piniling lumapit kay Bienvenido. Dinala niya ako muli sa paraiso ng mga bulaklak na kumikislap. Doon niya ipinaalala sa akin ang kanyang pangako, Sea, darating ang oras na pipili ka. Ang mundo ng tao o ang mundo ko. Ngunit bago pa iyon mangyari, nais kong maramdaman mong ligtas at mahalaga ka sa akin. Sa gabing iyon, hinalikan niya ako na parang iyon na ang huling sandali ng aming buhay. Ang mga bulaklak sa paligid ay kumislap ng mas maliwanag at ang mga alitap-tap ay nagtipon para bang saksi sa aming pagmamahalan. Ramdam kong kahit ano pa ang sabihin ng iba, ang aming damdamin ay higit sa anumang takot o sumpa. Ngunit alam ko ring hindi magtatagal at kakaharapin namin ang pinakamalaking pagsubok. Dahil habang mas tumitibay ang pagmamahalan namin, mas nagiging malakas din ang bulong-bulungan. At kapag dumating ang oras ng paglalantad, wala nang makakapigil sa kapalarang nakalaan sa amin. Habang nakahilig ako sa dibdib ni Bienvenido, pinikit ko ang mga mata ko at pinanghawakan ang iisang bagay na sigurado ako. Kahit buong baryo ang humusga, kahit buong mundo pa ang kumalaban, ipiliin ko siya sapagkat sa kanya ko natagpuan ang pagmamahal na matagal ko nang pinapangarap. Habang tumitibay ang pagmamahalan namin ni Bienvenido, lalong lumalakas din ang pag-aalinlangan ng mga tao sa baryo. Minsan habang nag-iigib ako ng tubig sa poso, naramdaman kong may mga matang nakatitig sa akin. Paglingon ko, nakita ko si Aling Marta, ang pinakamatanda sa baryo, kasama ang dalawang babae. Hindi sila nagsalita, ngunit halata sa kanilang mga tingin ang pagdududa. Nang pauwi na ako, narinig ko ang isa sa kanila na mahina ngunit malinaw na nagsabi, baka may sumpa iyan. Delikado. Hindi ko sila pinansin. Ngunit sa loob ko, nagsimula na ring mabuo ang pangamba. Isang gabi, dumating si Bienvenido sa bakuran. Hindi siya kagaya ng dati na masigla. Ang kanyang mga mata ay seryoso at ang tinig niya ay mabigat. May nakakita sa atin, Sea, sabi niya. Isang albularyo ang nakakita sa atin sa gubat. Nakilala niya ako at ikinuwento sa mga tao. Napahinto ako sa aking ginagawa at hindi ko alam ang isasagot. Alam kong darating ang araw na malalantad ang lahat, ngunit hindi ko inasahang ganoon kabilis. Kinabukasan, dumating si Aling Marta sa aming bahay. Naupo siya sa harap ng nanay ko at ako at diretso ang kanyang tanong. Sea, totoo bang may engkantong nakapaligid sa'yo? Hindi ko alam kung paano sasagot, ngunit bago pa ako makapagsalita, si inay na mismo ang sumagot. Mga haka-haka lang po iyon, Aling Marta. Anak ko siya at kilala ko siya. Hindi siya nilalang na kagaya ng iniisip ninyo. Ngunit ramdam kong hindi kumbinsido si Aling Marta. Mag-ingat kayo, sabi niya bago umalis.
ang pakikipag-ugnayan sa kanila ay may kapalit. Nang gabing iyon, umupo ako kasama si Bayan Benito sa ilalim ng punong balete. Tahimik lang siya, nakatingin sa kawalan. Alam kong nahihirapan ka, sabi ko. Pero wala akong pinagsisisihan. Ang mahalaga, magkasama tayo. Lumingon siya sa akin at hawak ang aking mga kamay. Hindi ko nais na ikaw ang pagdudahan ng mga tao, Seya. Kung kinakailangan, aalis ako. Napahigpit ang hawak ko sa kanya at halos mapasigaw ako. Huwag mo akong iiwan. Mas mabuti nang harapin natin sila kaysa mawalan ako ng kasama. Ngunit hindi rin naging madali. Ilang araw ang lumipas at dumating sa baryo ang isang albularyo mula sa kabilang bayan. Sabi nila, siya raw ang pinakamagaling sa pagtaboy ng mga nilalang. Kinutuban ako na ako mismo ang dahilan ng kanyang pagdating. Isang gabi, nagpunta siya sa harap ng aming bahay at nagsalita. Dalaga, sabi niya, alam kong may nilalang na kasama mo. Hindi siya kabilang sa inyo. Kung mahal ka niya, aalis siya. Kung hindi, kapahamakan ang darating sa lahat. Nakita ko ang nanay ko na nanginginig sa takot, ngunit ako hindi ko na kaya ang katahimikan. Lumabas ako at nagsalita. Oo, totoo, may engkanto akong minamahal. Pero hindi siya masama. Hindi siya kagaya ng iniisip ninyo. Laking gulat ng lahat at nagsimulang magbulungan ang mga kapitbahay na naroon. Ang ilan ay natakot, ang iba ay nainis. Ngunit tumindig ako kahit nanginginig ang boses ko. Kung siya'y sumpa, bakit niya ako iniligtas? Kung siya'y masama, bakit niya ako minahal ng higit pa sa sinuman? Noong gabing iyon, dumating si Bien Benito. Hindi siya nagkubli. Lumapit siya sa gitna ng madla at ipinakita ang sarili. Ang kanyang anyo ay kumikislap sa liwanag ng buwan at sa kanyang presensya, ang mga tao ay natigilan. May ilan na umatras at may ilan na halos lumuhod sa takot. Ngunit nagsalita siya ng malinaw. Hindi ako narito para magdala ng panganib. Ang tanging hangarin ko ay mahalin at ipagtanggol si Seya. Kung kayo'y may pagdududa, huwag ninyo siyang saktan dahil ako ang haharap para sa kanya. Tahimik ang lahat. Ang albularyo ay tinitigan siya ng matagal bago nagsalita. Kung totoo ang sinasabi mo, patunayan mo. Dahil kung hindi, ikaw mismo ang magiging dahilan ng pagkawasak ng dalagang ito. Dinala ko ni Bien Benito palayo pagkatapos ng eksenang iyon. Ramdam ko ang bigat sa kanyang dibdib. Pasensya na, Seya, aniya. Hindi ko nais na madamay ka. Kung wala ako, hindi ka nila huhusgahan. Hinawakan ko ang kanyang mukha at tumingin sa kanyang mga mata. Hindi kita kailanmang isusuko. Hindi ko hahayaan na ang takot nila ang maging dahilan para mawala ka sa akin. Sa mga sumunod na gabi, mas madalas kaming nagkikita. Sa kabila ng mga pangamba, mas lalong tumibay ang samahan namin. Ramdam kong sinusubok kami ng kapalaran. At habang mas lumalalim ang aming pagmamahalan, mas lalo kong nakikitang hindi na ito basta simpleng ugnayan ng mortal at engkanto. Ito'y laban para sa karapatang magmahal ng walang hangganan. Habang nakahilig ako sa kanyang balikat, narinig ko ang bulong niya. Darating ang oras ng pagpili, Seya. At kapag dumating iyon, sana'y piliin mo ako. Naramdaman ko ang kirot sa puso ko, ngunit kasabay nito'y ang tiyak na kasagutan. Hindi kita iiwan, Bien Benito, kahit ano pa ang mangyari. At doon ko napagtanto na ang aming pagmamahalan ay hindi na maitatago. Ang lihim ay nailantad na, at ang tanging natitira na lamang ay ang tapang na ipaglaban ito hanggang dulo. Matapos ang gabing iyon na nagpakita si Bien Benito sa harap ng buong baryo, hindi na nawala ang mga matang nakamasid sa akin. Sa bawat paglabas ko, ramdam ko ang bigat ng kanilang mga tingin. May mga nagiiwas ng tingin, ngunit may ilan din na hindi na nag-abala pang itago ang kanilang takot at pagdududa. Minsan, habang naglalakad ako sa palengke, may narinig akong dalawang lalaki na nagbubulungan. Ayan ang dalagang kinukuha ng engkanto, bulong ng isa.
kung hindi natin pipigilan. Napakagat ako ng labi at pinilit na hindi sila pansinin. Ngunit sa loob-loob ko, ramdam ko ang sakit. Naging mabigat din ang kalagayan sa bahay. Si inay ay palaging balisa at tila laging nagdadalawang isip kung kakausapin ba niya ako tungkol kay Bienvenido o mananahimik na lang. Isang gabi, habang sabay kaming naghahanda ng hapunan, bigla siyang nagsalita. "Anak," sabi niya, "hindi ko na alam kung paano ka poprotektahan. Mahal kita." Babo pa niya. Pero hindi ko maintindihan ang pinili mong landas. Paano kung isang araw, bigla ka na lang mawala? Tumingin ako sa kanya at mahina kong sagot. "Inay, hindi ako iiwan ni Bienvenido. Hindi niya ako pababayaan." Ngunit nakita ko pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Sa gitna ng lahat ng pangambang ito, isang gabi, hindi dumating si Bienvenido. Sanay na akong makita siya bago matulog, ngunit ngayon wala siya. Kinabahan ako at lumabas ng bahay. Naglakad papunta sa ilog kung saan kami madalas magkita. Doon ko lamang naramdaman na may kakaibang malamig na hangin sa paligid, na tila ba may nagbabadyang panganib. Tinawag ko ang kanyang pangalan, ngunit walang sumagot. Kinabukasan, dumating ang balita mula sa isang magsasaka na nakakita raw ng kakaibang liwanag sa gubat. Sabi nila baka iyon daw ay palatandaan na galit ang mga nilalang sa mga tao. Lalong lumakas ang bulungan sa baryo na ako ang dahilan ng lahat. May ilan pang nagmungkahi na palayasin ako upang mawala ang sumpa. Gabi na nang muling nagpakita si Bienvenido. Pagod ang kanyang anyo at tila ba may dinadalang mabigat na pasanin. "Seya," sabi niya, "pinagbabawalan na ako ng aking mga kasama. Sabi nila, hindi ako dapat makisama sa isang mortal. Kapag ipinagpatuloy ko ito, maaari akong mawalan ng karapatan sa aking mundo." Natulala ako at hindi agad nakasagot. Parang nabasag ang mundo ko sa kanyang mga salita. "Ano ang gagawin natin?" tanong ko, nanginginig ang boses. Hinawakan niya ang aking kamay, mahigpit at puno ng determinasyon. "Ang gagawin natin ay ipagpapatuloy ang ating pagmamahalan. Hindi ako susuko kahit ano pa ang sabihin nila. Hindi kita iiwan, Seya." Doon ko naramdaman ang kirot at saya ng sabay. Alam kong hindi magiging madali ang lahat, ngunit malinaw din sa akin na handa kaming harapin ang lahat ng pagsubok. Sa gabing iyon, nakahilig ako sa kanyang dibdib habang pinapakinggan ang pintig ng kanyang puso. Ramdam kong hindi lang kami basta magkasama. Kami ay dalawang nilalang mula sa magkaibang mundo na piniling magmahal kahit laban sa takot at panghuhusga. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ramdam ko rin ang papalapit na unos. At alam kong sa susunod na mga araw, mas malalaking pagsubok pa ang darating. Kinabukasan, mas naging mabigat ang sitwasyon sa baryo. Ang mga tao ay hindi na lamang basta nagbubulungan kundi diretsahang nagsasalita tungkol sa akin. Habang naglalakad ako papunta sa tindahan, may dalawang babaeng nag-uusap nang marinig ko ang kanilang tinig. Kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo guguluhin ng mga engkanto, sabi ng isa. Ang isa na may sumang-ayon, dapat lumayo siya sa atin bago pa tayo madamay. Para akong tinusok sa dibdib sa bawat salitang iyon, pilit kong tinataglay ang lakas ng loob. Ngunit sa totoo lang, gusto ko na lamang tumakbo palayo at umiyak. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko si inay na nakaupo at tila naghihintay. "Seya," sabi niya, "hindi ko na kayang tiisin ang mga naririnig ko. Kahit ako, pinagdududahan na rin ng mga kapitbahay natin. Naiintindihan mo ba ang bigat na dinadala natin ngayon?" Tahimik akong nakaupo sa tabi niya at doon ko nakita ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Hinawakan ko ang kanyang kamay at mahina kong sinabi, "Alam ko, inay, pero hindi ko kayang iwan si Bienvenido. Hindi siya masama at siya lang ang nagbigay sa akin ng ganitong kasiguraduhan." Napapikit siya at sa pagitan ng kanyang katahimikan ay naramdaman ko ang kanyang pangamba na hindi niya kayang sabihin. Lumipas ang ilang araw at lalo pang lumala ang sitwasyon. May mga kabataang sinadyang batuhin ng maliliit na bato ang bintana namin
habang sumisigaw ng Encanto Lover. Masakit iyon para sa akin, ngunit mas masakit ang makita si inay na halos maluha habang pinupulot ang mga bato sa sahig. Sa gabing iyon, lumabas ako at nagpunta sa ilog upang huminga ng maluwag. Doon ko muling nakita si Bienvenido, nakatayo at nakatingin sa akin na parang alam ang lahat ng nangyayari. Hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang lahat. Sabi ko sa kanya, halos mabasag ang tinig ko. Parang lahat sila laban sa akin, pati si inay, nahihirapan na. Lumapit siya sa akin at marahang hinawakan ang aking pisngi. Siya, hindi madali ang pinili natin. Ngunit tandaan mong hindi sila ang magtatakda ng ating kapalaran. Hindi ko hinayaang nasaktan ka noon at hindi ko rin hahayaan ngayon. Ang mahalaga, magkasama tayo. Ngunit bago ako nasasagot, biglang may dumating na isang matanda na may dalang sulo. Isa siya sa mga iginagalang sa baryo, isang albularyo. Narito pala kayo, malakas niyang sabi. Dalaga, hindi mo ba alam ang panganib na dulot ng pakikisama sa kanya? Ang mga engkanto ay hindi para sa atin. Sa huli, ikaw din ang masasaktan. Napaatras ako at ramdam ko ang panginginig ng aking katawan. Ngunit bago pa ako makapagsalita, si Bienvenido ang sumagot. Hindi ko siya nilalapastangan. Hindi ko siya niloloko. Ang tanging hangarin ko ay mahalin siya. Mariin niyang sabi. Kung kapahamakan ang tingin ninyo rito, kayo ang hindi nakakaunawa ng tunay na pagmamahal. Natahimik ang matanda, ngunit nakita ko sa kanyang mga mata ang babala na hindi pa natatapos ang lahat. Lumayo siya, iniwan kaming dalawa sa ilalim ng dilim. Napayakap ako kay Bienvenido at doon ko naramdaman na kahit gaano kalakas ang pagtutol ng buong baryo, mas malakas pa rin ang bigkis na bumabalot sa aming dalawa. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na wala na akong dapat pang pagdudahan. Ang lahat ng ito ay pagsubok lamang sa pagmamahalan namin. At kahit pa buong mundo ang humadlang, handa akong manatili sa piling niya, sapagkat si Bienvenido ang pinili ng puso ko at wala nang makakabago pa roon. Dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Habang abala ako sa pag-aalaga ng mga hayop sa bakuran, biglang bumagsak ang katawan ko sa lupa. Ang init ng aking balat at para bang nilalamon ako ng lagnat mula sa loob. Agad na tumakbo si inay sa tabi ko at halos pasigaw na tinawag ang kapitbahay para humingi ng tulong. Dinala nila ako sa loob ng bahay at doon nila napansin na may kakaibang marka sa aking dibdib. Parang sugat na hindi ko naman nakuha sa kahit anong bagay. Kumalat ang balita sa baryo. Sabi ng ilan, ako raw ay sinumpa dahil nakisama sa engkanto. Ang iba namay nagsabing pinaparusahan ako ng mga espiritu dahil sinuway ko ang mga babala. Habang naririnig ko ang kanilang mga tinig sa labas ng bahay, mas lalo akong nanghina. Sa bawat paghinga ko, pakiramdam ko'y unti-unti akong nawawala. Ngunit sa gitna ng aking paghihirap, dumating si Bienvenido. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok dahil maraming tao ang nakapaligid pero bigla na lang siyang naroon nakatayo sa tabi ng aking higaan. Nakita ko ang takot at pag-aalala sa kanyang mga mata at agad niyang hinawakan ang aking kamay. Huwag kang bibitaw, Seya, mahina niyang sabi, narito ako, hindi kita pababayaan. Nagulat ang mga tao nang makita siyang lumantad. Ang kanyang anyo ay nag-iba, mas maliwanag, mas maringal at ang mga mata niya ay kumikislap na parang mga bituin. Napaatras ang ilan habang ang iba namay napaluhod sa takot. Ngunit hindi siya nagpakita ng galit. Sa halip inabot niya ang aking dibdib at inilapat ang kanyang palad sa marka. Isang malamig ngunit nakagiginhawang enerhiya ang dumaloy sa buong katawan ko. Hamdam ko ang unti-unting pagkawala ng init ng aking lagnat. Ang sugat na parang sinusunog ay unti-unting naghilom. Habang pinagmamasdan ng lahat, nakita nilang sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, bumabalik ang lakas ko. Nang makaupo ako, halos hindi makapaniwala ang lahat na muli akong bumangon na para bang walang nangyari. Tahimik ang buong bahay. Doon ko narinig ang boses ni Bienvenido na malinaw,
nakatingin sa lahat ng nakapaligid. Hindi ako narito para saktan siya. Kung sumpa ang dala ko, bakit ko siya ililigtas? Ang pagmamahal ko kay Seiya ay totoo. At kahit anong gawin ninyo, hindi ninyo iyon mababago. Walang nakasagot. Ang albularyong dating mahigpit na tutol ay napatingin lamang at tila nagdadalawang isip. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magbulungan, ngunit sa tono ng kanilang usapan, halatang nabawasan ang takot nila. Pagkatapos ng lahat, iniwan niya akong nakasandal sa kanyang balikat. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang kapatawaran at ang pangakong hindi na ako kailanman mag-iisa. Alam kong hindi pa tapos ang laban, ngunit sa gabing iyon, napatunayan ni Bienvenido sa lahat na ang kanyang pagmamahal ay higit sa anumang sumpa o takot. At sa loob-loob ko, alam kong mas malapit na ang oras na kailangan kong magdesisyon. Kung mananatili ako sa mundo ng mga tao o tuluyang yayakapin ang mundong inaalok niya. Pagkatapos ng nangyari, unti-unti nang nabago ang tingin ng ilang tao sa baryo. May ilan pa ring natatakot at nagdududa, ngunit marami ang nakakita mismo kung paano ako iniligtas ni Bienvenido. Hindi nila iyon maipaliwanag, ngunit hindi rin nila kayang itanggi. Sa kabila ng lahat, ramdam ko pa rin ang bigat ng sitwasyon. Alam kong hindi magtatagal at haharapin ko ang pinakamalaking tanong, ang pagpili kung saan ako nararapat. Isang gabi, habang nakaupo kami ni Bienvenido sa ilalim ng punong kahoy malapit sa ilog, nagsalita siya ng seryoso. Seiya, darating na ang oras na kailangan mong magpasya. Ang mundo ng tao ay palaging may takot at pag-aalinlangan sa atin. Kung pipiliin mong manatili rito, hinding-hindi kita pipilitin, ngunit malalayo ako sa iyo. Kapag pinili mo naman ako, hindi na magiging madali ang pagbabalik mo rito. Hindi ako agad nakasagot. Pinagmamasdan ko ang ilog na kumikislap sa ilalim ng buwan, at para bang nakikita ko sa agos nito ang aking kapalaran. Hindi ko alam kung kaya kong iwan ang inay ko at ang buhay na nakasanayan ko. Pero alam ko rin na hindi ko kayang mawala ka, sagot ko. Nakita ko ang lungkot at pag-ibig na magkasamang dumaan sa kanyang mga mata. Alam ko, Seiya, kaya nga mas mahirap para sa iyo ang lahat ng ito. Pero anuman ang piliin mo, tatanggapin ko. Decision. May mga taga-ibang baryo na dumating at nagdala ng mga balitang tungkol sa mga engkanto na nagpaparusa sa mga taong sumusuway. Pinag-usapan nila na baka ako raw ang maging susunod na biktima kung patuloy kong kakasama si Bienvenido. Sa harap ng maraming tao, isa sa kanila ang diretsyong nagtanong sa akin, "Dalaga, pipiliin mo ba ang isang nilalang kaysa sa pamilya at bayan mo?" Nanahimik ang lahat, naghihintay ng sagot. Ramdam ko ang tibok ng puso ko na parang lalabas sa aking dibdib. Naramdaman ko rin ang kamay ni Bienvenido na hawak ang kamay ko, mahigpit at puno ng pangako. Doon ako huminga ng malalim at nagsalita. Pipiliin ko siya, hindi dahil tinalikuran ko ang aking pamilya o ang bayan ko, kundi dahil alam kong ang pagmamahal na ito ay hindi kasalanan. Ang pagmamahal ay hindi sumpa. Ito ang tanging bagay na nagbibigay ng lakas para mabuhay. Nabigla ang marami sa aking sagot. Ang ilan ay napayuko, ang iba na may lumingon na lamang. Ngunit ramdam ko sa sarili ko na iyon ang tamang desisyon. Hindi ko alam kung anong kapalaran ang naghihintay. Ngunit sa pagkakataong iyon, malinaw na sa akin na ang puso ko ay kay Bienvenido na. Pag-uwi ko, kinausap ako ni inay. Anak, hindi ko man lubos maunawaan, pero nakita ko kung paano ka nagbago mula nang makilala mo siya. Mas matatag ka, mas guo. Kung siya talaga ang kaligayahan mo, hindi ko hahadlangan. Yumakap ako sa kanya at napaiyak. Doon ko naramdaman na kahit mahirap, handa akong yakapin ang mundong kasama si Bienvenido, kahit saan man iyon magdala sa amin. Isang linggo matapos kong ipahayag sa lahat ang aking desisyon, dumating ang araw na hindi ko kailanman malilimutan.
Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa baryo nang isang grupo ng mga nilalang mula sa mundo ni Bienvenido ang dumating. Hindi sila nakikita ng lahat, pero ako at ang ilang matatanda lamang ang may kakayahang makakita sa kanila. Ang kanilang presensya ay nakapanghihilakbot, ngunit sa kabila ng kanilang lakas at kakaibang anyo, hindi sila dumating para manakot, kundi para maging saksi. Ipinadala sila upang sundan ang tradisyon na kapag ang isang engkanto ay pipili ng mortal, kailangan itong kilalanin at pagtibayin. Dinala ako ni Bienvenido sa gitna ng gubat, sa lugar kung saan unang ipinakita niya sa akin ang paraiso ng mga bulaklak na kumikislap. Ngayon, mas maganda pa kaysa dati. Ang mga puno ay tila yumuyuko bilang pagbati. Ang hangin ay nagdadala ng musika. At ang buong paligid ay kumikislap na parang may mga bituin na bumaba sa lupa. Nakaayos ang lahat at ramdam kong isang mahalagang yugto ang magsisimula. Hinawakan ni Bienvenido ang aking kamay at dinala ako sa gitna. Naroon ang ilang matatandang engkanto na nagsilbing tagapamagitan. Isa sa kanila ang nagsalita, "Mortal, sigurado ka ba sa iyong pasya? Kapag pinili mo ito, hindi mo na maaaring balikan ang dati mong buhay ng buo. Ang iyong kapalaran ay magiging isa na sa kanya." Huminga ako ng malalim at tumingin kay Bienvenido. Ang mga mata niya ay puno ng pag-ibig at pangako. At sa isang iglap, nawala ang lahat ng takot ko. Oo, mariin kong sagot. Pinili ko siya at pipiliin ko siya kahit ilang ulit pa. Isinagawa ang seremonya na hindi ko maipaliwanag sa salita. Ang liwanag mula sa mga bulaklak ay tila sumasabay sa tibok ng puso ko at sa bawat dasal na binibigkas ng mga engkanto, ramdam ko ang pagyakap ng kanilang mundo sa akin. Sa wakas, nilagay ni Bienvenido ang isang kwintas na yari sa pinagsamang simulid ng ginto at pilak. Sa aking leeg, tanda ng aming pagbubuklod. Mula ngayon, wika niya, hindi narako lamang ang iyong bantay. Ako ay iyong asawa at ikaw ay aking kabiyak. Hindi ko napigilang lumuha habang tinititigan siya. Ramdam ko ang bigat at ganda ng lahat ng ito. Nang magtagpo ang aming mga labi sa unang halik bilang mag-asawa, biglang umapaw ang liwanag sa buong paligid. Ang mga alitaptap ay nagsama-sama at ang mga tao at engkanto na naroon ay nakasaksi sa kasal na hindi akalain ng kahit sino na mangyayari. Pag-uwi ko kasama si Bienvenido, sinalubong kami ni Inay. May luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi iyon luha ng takot kundi luha ng pag-asa. Kung ito ang kaligayahan mo, anak, buong puso kitang sinusuportahan. Yumakap kami at doon ko naramdaman na buo na ang lahat. Ang aking buhay na dati puno ng takot at panghuhusga ay nagbago. Hindi na ito simpleng ugnayan ng mortal at engkanto. Ito'y naging kasal na pinagtibay hindi lamang ng aming puso kundi ng mismong mundo. At sa oras na iyon, alam kong handa na akong yakapin ang panibagong yugto ng aking buhay. Sa piling ng lalaking pinili kong mahalin habang buhay. Pagkaraan ng seremonya, para akong nanaginip na gising. Ang bawat araw ay nagbago. Hindi na ako ang dating si Seiya na kinakabahan sa bawat bulungan ng baryo. Ngayon, mararamdaman ko na ang respeto ng mga tao. May ilan pa ring natatakot, ngunit hindi na kasing tindi ng dati. Ang mga nakasaksi sa kasal ay nagsimulang magkwento na hindi lahat ng engkanto ay masama. Sa halip, pinatunayan ni Bienvenido na may mga nilalang na marunong magmahal at handang magsakripisyo. Si Inay ang pinakanatuwa sa pagbabago. Lagi niyang sinasabi, "Anak, nakikita ko ang kasiyahan sa iyo na noon ko pa pinapangarap." Tuwing umuuwi ako mula sa gubat, kung saan kami naninirahan ni Bienvenido, sasalubungin niya ako ng ngiti at yakap. Kahit may pangungulila siya sa akin, ramdam ko na mas pinipili niyang maging payapa. Dahil alam niyang hindi ako nag-iisa. Ang buhay kasama si Bienvenido ay puno ng bago at kakaiba.
Itinuro niya sa akin kung paano makipag-ugnayan sa mga nilalang ng kanyang mundo. Nakikita ko ang mga hayop na sumusunod sa kanyang utos, ang mga halaman na bumubuka at namumulaklak kapag dumaraan siya, at ang ilog na kumikislap tuwing siya'y naliligo. Sa una, hindi ako makapaniwala na bahagi na ako ng mundong iyon. Ngunit habang lumilipas ang panahon, natutunan ko ring tanggapin na ito na ang aking bagong tahanan. Hindi ibig sabihin ay wala ng pagsubok. May ilang tao pa ring hindi kayang intindihin ang aming pinili. Kapag bumababa ako sa baryo, may ilan na umiwas o tinitigan ako ng kakaiba. Ngunit hindi na iyon ganoon kasakit tulad ng dati. Sapagkat alam ko na ngayon, may lakas akong pinaghuhugutan, ang pagmamahal ni Bienvenido. At sa bawat araw na lumilipas, lalo kong nauunawaan na ang pagmamahal ay hindi dapat sinusukat sa anyo o pinagmulan, kundi sa tibay ng dalawang pusong nagkasama. Isang gabi, habang magkasama kaming nakahiga sa damuhan at nakatingin sa mga bituin, nagsalita si Bienvenido. "Seya, minsang iniisip ko, paano kung hindi ako nagpakita sa'yo noong gabing muntik ka nang mapahamak? Paano kung pinili kong manatiling nakatago?" Napangiti ako at humarap sa kanya. "Kung hindi ka nagpakita, marahil ngayon ay wala akong ganitong tapang, ganitong kasiyahan. Ang mahalaga ay nangyari ito at pinili natin ang isa't isa." Yumakap siya sa akin at marahang hinalikan ang aking noo. Sa loob ng aking puso, alam kong dumaan kami sa napakaraming hadlang. Panghuhusga ng mga tao, takot ng pamilya ko, at mismong panganib mula sa kanyang mundo. Ngunit sa huli, nanaig pa rin ang aming pagmamahalan, at iyon ang pinakamahalaga. Ngayon, ang aming kwento ay naging alamat na ikinukwento ng mga matatanda sa baryo. Hindi bilang isang babala, kundi bilang paalala na minsan, ang pag-ibig ay kayang lampasan ang lahat ng hangganan. Ako si Seya, isang mortal na minahal ng isang engkanto. At ngayon, asawa ko na siya, si Bienvenido, ang nilalang na una kong minahal at pinili kong makasama habang buhay. Sa piling niya, natutunan kong ang pagmamahal ay hindi lamang himala, kundi kapalarang nakatadhana.